2 taon mula ngayon, alam ko ang pakiramdam na maglakad sa sarili kong garden sa Antipolo habang hinihigop ang mainit na kape suot ang sutlang pantulog na mas mahal pa sa 3 buwang sweldo ko noon. Mula sa malayo natatanaw ko ang gate kung saan madalas magmakaawa si Dante sa mga security guard ko, dugyot, at tila basahan na itinataboy ng hangin. Nung una akala ko ay katapusan ko na ang mabuhay sa piling niya, pero tadhana na mismo ang nagpakita sa akin na ang pinakamalaking biyaya ay madalas nakabalot sa pinakamasakit na pagsubok. Sabi ko sa sarili ko noon habang nakatingin sa refleksyon ko sa salamin, magtiis ka lang, Sally. Darating ang araw na hinding-hindi mo na kailangang yumuko sa kahit na sino. Pirmahan mo na yan, Sally. Huwag kang maging madamot. Isang pirasong papel lang ang hiling ko sa'yo. Ipagkakait mo pa. Wala kang utang na loob. Ang boses na iyon ni Dante ang bumasag sa panandaliang katahimikan ng isip ko. Hindi yun boses ng isang asawa kundi boses ng isang taong gutom sa pera. Nandito ako ngayon sa loob ng aming maliit na opisina sa isang transport company sa Pasig. Araw ng Biyernes, huling araw ng buwan. Ang ingay ng mga electric fan na umiikot sa kisame at ang daldalan ng mga katrabaho kong tuwang-tuwa dahil sa kanilang mga sahod ay tila malalayo sa pandinig ko. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko at ang lamig ng mga palad ko habang nakahawak sa strap ng luma kong bag. Sa loob ng bag na iyon nakatago ang isang maliit na piraso ng papel na may 6 na numero. 300 million pesos. Iyan ang halaga ng kalayaan ko. 3 araw na ang nakalipas simula nang malaman kong kinamaan ko ang jackpot sa Philippine Charity Sweepstakes Office gamit ang mga numerong kinuha ko sa petsa ng kapanganakan at kamatayan ng namayapa kong ina. Pero sa halip na isigaw ko sa buong mundo ang swerteng ito, mas pinili kong manahimik. Dahil alam ko sa oras na malaman ni Dante at ng biyanan kong si Corazon ang tungkol sa pera. Hindi pagmamahal ang sasalubong sa akin, kundi mga kamay na handang ubsin ang bawat sentimo nito. Sally, nakikinig ka ba? Muling bulyaw ni Dante sa kabilang linya ng telepno. Kailangan nating i-mortgage itong bahay para sa bago kong investment. Sabi ni Mama ito na ang chance nating yumaman. Huwag kang tanga, pirmahan mo na yung papers na iniwan ko sa mesa kaninang umaga. Nanigas ang buong katawan ko. Ang bahay na tinutukoy niya ay ang kaisa-isang ari-ariya na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Ito ang tanging silungan namin ni Mika, ang 10 taong gulang naming anak. At nayang gusto niyang isugal ito sa isa na namang planong alam ko mauuwi lang sa wala, gaya ng mga naunang beses na kinuha niya ang lahat ng ipon namin para sa mga get-rich-quick schemes niya. Dante, pag-usapan natin yan pag-uwi ko. Mahinang sagot ko, pilit na pinapakalma ang boses ko, kahit na nanginginig na ang buong pagkatao ko. Nasa trabaho pa ako, marami akong ginagawa. Trabaho yung kakarampot na sweldo mo sa Pasig ang pinagmamalaki mo, mas malaki pa ang mawawala sa atin kapag hindi tayo nag-invest na yon, bilisan mo, Sally. Kapag uwi ko at wala pa ang pirma mo, malalaman mo kung sino ang kinakalaban mo. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nanatili ako nakatitig sa screen ng computer ko. Nararamdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata pero pinigilan ko ang pagpatak ng luha. Hindi ako pwedeng umiyak dito. Hindi ako pwedeng magmukhang mahina. Naalala ko ang mukha ni Corazon kaninang umaga, ang mapanghusga niyang tingin habang pinupunasan ang mga lumang kasangkapan sa bahay. Sabi niya, ang swerte ni Dante sa akin dahil tiniis niya ang isang asawang walang ambisyon. Nakakatawa. Ako ang nagbabayad ng kuryente, tubig at matrikula ni Mika, pero ako pa rin ang walang ambisyon dahil ayaw kong sumuga sa mga hangin na pangarap ng anak niya. Napahawak ako sa dibdib ko. Bakit ganito? Bakit sa gitna ng pagkakaroon ko ng daan-daang milyong piso pakiramdam ko ay mas lalo akong nasasakal? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bakit sa dami ng tao sa akin niyo ibinigay ang ganitong kalaking biyaya sa panahong hindi ko alam kung sino pa ang mapagkakatiwalaan ko? Tumayo ako at naglakad patungo sa banyo ng opisina para maghilamos. Tumingin ako sa salamin. Ang Rosalie na nakikita ko ay isang babaeng pagod, may itim sa ilalim ng mga mata at suot ang unipormeng kupas na sa labada. Walang sinuman sa mga kasamahan ko, ang mag-aakalang ang babaeng ito ay isa ng milyonaryo.
Kinuha ko ang cellphone ko at mabilis na nag-type ng mensahe para kay Tita Tess, ang tanging tao na itinuring kong pamilya matapos mawala ang mga magulang ko. Tita, ituloy natin. Kailangan ko nang ilipat ang pangalan ng titulo ng bahay kay Mika. Ayoko may makuha si Dante kahit isang kusing. At yung ticket, pakatago mo, tita. Darating ang bagyo sa bahay namin at kailangan ko maging handa. Habang naglalakad ako pabalik sa desk ko, nakasalubong ko si Vanessa, ang head ng purchasing department. Ang suot niyang pulang lipstick at ang mapagmataas niyang lakad ay palaging nagpapakaba sa akin. Huminto siya sa tapat ko at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Sally, balita ko may bago kang cellphone. iPhone 15 ba yan? Tanong niya na may halong pangungutya. Saan mo kinuha ang pambili niyan? Akala ko ba gipit kayo? O baka naman may tinatago kang sideline na hindi namin alam? Napalunok ako. Ang tinutukoy niya ay ang phone na binili ko para lang magamit sa pakikipag-usap sa abogado ko. Regalo po ito ng dati kong kaibigan, Ma'am Vanessa, pagsisinungaling ko. Hindi siya sumagot, pero ang tingin niya ay tila nanunuot sa loob ng bag ko. Siguraduhin mo lang, Sally. Dahil sa kumpanyang ito, bawal ang mga empleyadong may mga sikretong pwedeng makasira sa amin. Umalis siya nang hindi man lang naghihintay ng sagot ko. Ang bawat hakbang niya ay tila isang babala. Pag-uwi ko sa bahay ng gabing yon, sinalubong ako ng madilim na mukha ni Dante at ang matalas na dila ni Corazon. Ang mga papeles para sa mortgage ay nakalatag pa rin sa mesa, naghihintay ng pirma ko. Pero sa loob ng bag ko, mas lalo kong hinigpitan ang hawak sa tiket ko. Hindi niyo ako mauubos. Hindi na ngayon. Dahil bago matapos ang gabing ito, isang desisyon ang gagawin ko na magpapabago sa buhay nating lahat. Kinuha ko ang ballpen, pero hindi ang mortgage papers ang pinirmahan ko. Sa halip, kinuha ko ang resignation letter na inihanda ko kanina at ang sulat para sa abogado ko. Dante, tawag ko sa kanya habang nakatingin ng diretso sa kanya mga mata, isang tingin na hindi ko kailanman nagawa sa loob ng 12 taon. Mag-uusap tayo, pero hindi tungkol sa utang mo, tungkol sa katapusan ng lahat ng ito. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yon. Bawat kaluskos sa labas ng kwarto, bawat buntong hininga ni Dante sa tabi ko, tila isang babala. Nakatitig lang ako sa kisame habang yakap si Mika na mahimbing ang tulog. Sa kabilang silid, naririnig ko ang mahinang hilik ni Corazon. Ang bahay na ito na dati ay itinuturing kong kanlungan, ngayon ay tila isang hawla na gawa sa mga lihim at utang. Kinabukasan, maaga akong gumising para iwasan ang tingin ni Dante. Iniwan ko ang mortgage paper sa mesa na walang pirma. Alam ko magwawala siya kapag nakita niya yon, pero wala na akong pakialam. Kailangan ko makipagkita kay Tita Tess. Sally, sigurado ka ba rito? Tanong ni Tita Tess habang magkaharap kami sa isang maliit at tago na coffee shop sa Cubao. Inilapag niya ang isang brown folder sa harap ko. On batas sa Pilipinas, lalo na't kasal kayo ni Dante, ay medyo komplikado pagdating sa conjugal property. Kapag nalaman niyang nalalo ka habang kasal pa kayo, may karapatan siya sa kalahati niyan. Nanlamig ang kape ko sa harap ko. Iyon nga ang kinakatakot ko, tita. Hindi ko ipagkakait ang pera kumpara sa ikabubuti namin. Pero kilala mo si Dante. Ipapatalo lang niya yan sa sabong sa kripto o sa kung ano-anong negosyong hindi naman nagtatagal. At ang biyenan ko, baka buong barangay ay balatuhan niya, habang si Mika ay walang pambayad sa college balang araw. Hinawakan ni Tita Tess ang kamay ko. Kaya kailangan nating maging matalino. Ang trust fund na gagawin natin para kay Mika ay isang paraan. Pero Sally, kailangan mong maging maingat. Huwag kang magpapakita ng anumang pagbabago sa kilos mo. Magsuot ka pa rin ng luma mong uniforme. Sumakay ka pa rin sa jeep. Huwag mong hahayaan na maamoy nila ang bango ng pera. Tumango ako. Gagawin ko, tita. Sanay naman ako magtiis. Ang 10 taon ng pagpapanggap na okay lang ang lahat, pagsasanay na yon para rito. Pagbalik ko sa opisina sa Pasig, sinalubong ako ng mabigat na atmosfera. Pagpasok ko pa lang sa pintuan, naramdaman ko na ang matalas na tingin ni Vanessa mula sa kanyang glass office. Si Vanessa Lim ang babaeng tila may radar pagdating sa mga bagay na hindi kanya. Sally, can you come to my office for a second? Tawag niya. Hindi yun pakiusap, kundi isang utos. Pumasok ako sa loob, pilit na pinapakalma ang sarili. Bakit po, Ma'am Vanessa?
Umikot siya sa kanyang upuan, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na tila isang investigator. Napansin ko lang, Sally, you've been very quiet lately, and you're always on your phone. Sabi mo, regalo yon ng kaibigan? Anong klaseng kaibigan ang magbibigay ng iPhone 15 sa isang clerk na gaya mo? Dati ko pong kaklase na nasa abroad na maam. Sagot ko nang hindi ko mukurap. Matagal ko na po siyang natulungan, kaya gusto lang niyang bumawi. Tumawa siya ng maikli, isang tawang walang halong saya. How sweet! Pero alam mo, Sally, sa purchasing department, bawal ang mga empleyadong biglang nagkakaroon ng mamahaling gamit nang walang malinaw na source of income. Baka kasi isipin ng accounting na may under-the-table kang natatanggap mula sa mga suppliers natin. Wala po akong ginagawang masama, ma'am. Diretsong sagot ko. We'll see, sabi niya habang pinaglalaruan ang kanyang ballpen. You can go back to work. Pero tandaan mo, maliit lang ang mundong ginagalawan natin. Walang sekretong hindi nabubunyag. Lumabas ako ng opisina niya na basang-basa ng pawis ang likod. Kailangan kong mag-ingat. Masyadong matalas ang pang-amoy ni Vanessa. Nung lunch break, nagtago ako sa dulo ng pantry para i-check ang mga messages ni Tita Tess. Gusto ko ring makita ang litrato ng winning ticket ko na nakasave sa gallery ng phone ko, isang mabilis na paalala sa sarili ko na hindi lang ito panaginip. Na malapit na akong makalaya. Binuksan ko ang gallery ko. Doon sa screen ng bago kong phone ay ang malinaw na kuha ng ticket na may mga numerong 09, 15, 22, 29, 34, 41. Ang mga numero ng buhay ko. Biglang bumukas ang pinto ng pantry. Sally Mae, delivery ka sa baba. Buliyaw ng isa kong katrabaho. Sa gulat ko, muntik ko nang mabitawan ang phone ko. Mabilis ko itong ibinaba sa mesa pero dahil sa pagkataranta hindi ko ito agad na lock. Eksaktong paglingon ko nakita ko si Vanessa na nakatayo malapit sa water dispenser, hawak ang isang baso ng tubig. Nakatingin siya sa screen ng phone ko na maliwanag pa rin. Nanlaki ang mga mata ko. Mabilis kong kinuha ang phone at pinindot ang power button pero huli na. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Vanessa. Mula sa pagiging bored, ang kanyang mga mata ay biglang nagningning sa kuryosidad at pagkagulat. Numbers, mahinang sabi ni Vanessa habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Lotto ticket ba yung nakita ko, Sally? O baka naman listahan ng mga kickback mo? Wala po ito, ma'am. Wallpaper lang po ito. Mabilis na sagot ko pero alam kong hindi siya naniwala. Ang boses ko ay nanginginig at ang mukha ko ay kasing puti na ng papel. Wallpaper! Ngumiti siya ng nakakaloko. Alam mo, pamilyar sa akin ang mga numerong yon? Napanood ko ang draw kagabi. Isang tao lang ang nanalo ng 300 million at ang sabi sa balita, taga Metro Manila, ang swerteng nanalo. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako sa takot. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, ma'am. Mauna na po ako. Tumakbo ako palabas ng pantry, hindi ko na pinansin ang tawag ng katrabaho ko. Ang tanging nasa isip ko ay kailangang malayo ang phone ko kay Vanessa. Pero habang naglalakad ako pabalik sa desk ko, naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko. Isang tawag mula kay Dante. Sinagot ko ito umaasang makakahanap ng konting katahimikan, pero ang bungad niya ay sapat na para gumuho ang mundo ko. Sally, nasaan ka? Pumunta rito si Vanessa sa bahay. Kaninang lunch. Sabi niya may kailangan daw siyang ibigay na documents. Pero ang dami niyang tinatanong kay mama tungkol sa'yo. Ano bang nangyayari sa opisina niyo? Nanigas ako sa kinatatay. Anko, si Vanessa, pumunta sa bahay namin. Hindi lang siya nagdududa. Sinisimulan na niyang pag-ugnay ng lahat. At ang mas masakit, bakit alam ni Vanessa kung saan kami nakatira? Bakit ganoon na lang kabilis para sa kanya na pumunta roon at makipag-usap kay Dante? Pagpasok ko sa pinto ng bahay, sinalubong ako ng amoy ng sinigang. Sa ibang pagkakataon, baka natuwa pa ako dahil paborito ko ito. Pero ngayong gabi, ang amoy ng asim ay tila humahalo sa kaba sa dibdib ko. Tahimik ang buong bahay, pero ang katahimikang ito ay hindi payapa. Ito ang katahimikan bago ang malakas na bagyo. Nakita ko si Dante na nakaupo sa hapagkainan, tila may malalim na iniisip habang nilalaro ang kutsara.
Sa kabilang dulo nakatayo si Corazon, ang biyenan ko, na nakahalukip-kip at matalim ang tingin sa akin habang papasok ako. "Nandiyan na palang senyora," bungad ni Corazon. Ang boses niya ay puno ng sarkasmo. "Kumusta ang trabaho, Sally? O baka dapat kong itanong kumusta ang pakikipagkita mo sa ibang lalaki?" Tumigil ako sa paglalakad. Nilapag ko ang bag ko sa upuan, pilit na pinapatatag ang aking sarili. "Ano pong ibig ninyong sabihin, Mama?" "Huwag kang magmaang-maaan." Sigaw ni Dante sabay tayo at hinarap ako. "Pumunta rito si Vanessa kanina. Sabi niya nakita ka raw niya sa Cubao nitong nakaraang araw. May kasama kang lalaking nakasuit sa isang coffee shop. Sino yon, Sally? Sino ang lalaking yon?" Naramdaman ko ang panunuyo ng lalamunan ko. Ang tinutukoy nila ay si Ate Mendoza, ang legal counsel na kinuha ni Tita Tess para sa akin. Pero hindi ko pwedeng sabihin ang totoo. "Client yun ng kumpanya, Dante. May pinag-usapan lang kaming documents." Mahinahong sagot ko. "Client sa Cubao at. Kailangan ba talagang sa tago kayo magkita?" Dagdag ni Corazon habang lumalapit sa akin. "Alam mo, Sally, matagal ko na itong nararamdaman. Ang pagbabago mo, ang pagiging mailap mo, at ngayon may bago ka pang cellphone. Saan nang gagaling ang lahat ng ito? Mahiya ka naman, asawa ka ni Dante, pero kung umasta ka, parang dalagang walang pananagutan." "Mama, wala po akong ginagawang masama," sabi ko, ramdam ko ang init sa aking mga mata. "Lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilyang ito, para kay Mika." "Para kay Mika o para sa sarili mong kaligayahan?" Muling bulyo ni Dante. Lumapit siya sa akin, ramdam ko ang init ng hininga niya sa galit. "Kung talagang para sa pamilya ito, bakit ayaw mong pirmahan ang mortgage papers? Bakit ipinagdadamot mo ang bahay na ito sa akin, na yun naiintindihan ko na? Kaya ka ba tumatang-i dahil may balak ka nang iwan kami para sa lalaking yun? Dahil may nahanap ka ng mas mayaman?" Ang bawat salita ni Dante ay tila mga kutsilyong sumasaksak sa puso ko. Pagkatapos ng 12 taon ng pagtitiis, pagkatapos kong akuin ang lahat ng obligasyon dahil sa mga pagkakamali niya, ito pa ang ibibintang niya sa akin. Ang ya at sakit ay naghalo-halo sa dibdib ko. "Dante, ang bahay na ito ang tanging pamana ng mga magulang ko. Ayaw kong mawala ng bubong si Mika dahil sa mga investment mong lagi nauuwi sa wala." Sagot ko sa pagkakataong ito ay hindi ko na napigilan ng pagtaas ng boses ko. Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisingi ko. Napatagilid ang mukha ko. Nararamdaman ko ang biglang pagitian at pagkirot ng aking balat. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong sa loob ng aking tenga. Hindi ito ang unang pagkakataon na nasaktan ako ni Dante. Pero ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang ganitong klaseng lamat sa aking pagkatao. Sa gilid ng aking mga mata, nakita ko si Corazon na nakatingin lang, walang balak. Pumigil tilabas ang ayon siya sa ginawa ng kanyang anak. Dahan-dahan kong ibinaling ang mukha ko pabalik kay Dante. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, isang tingin na punong-puno ng put at determinasyon. Napatigil si Dante. Tila, nagulat siya sa nakita niya sa aking mga mata. Ang takot na dati niyang nakikita ay wala na. Napalitan na ito ng isang bagay na mas matalim pa sa galit. "Salamat sa sampal na to, Dante." Mahina pero madiin kong sabi. Ang boses ko ay hindi nanginig. Dahil dito naging malinaw na sa akin ang lahat. "Anong malinaw na traidor ka?" Asar pa rin niyang tanong pero bakas na ang kaba sa boses niya. "Hindi," sagot ko, habang dahan-dahang pinupunasan ng labi kong bahagyang pumutok. "Malinaw na sa akin kung gaano ako kawalang halaga sa iyo pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko. At malinaw na rin sa akin na simula sa gabing ito, wala ka nang makukuha sa akin. Kahit isang pirasong pirma, kahit isang sentimo, at lalong-lalo na ang respeto ko." Tinalikuran ko sila at dire-diretsong pumasok sa silid namin ni Mika. Nilok ko ang pinto at dun sa dilim naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mga balikat. Hinawakan ko ang aking pisngi. Masakit, pero mas masakit ang katotohanang ang taong pinangakuan ko ng buhay ay siya ring taong handang pumatay sa aking danggal. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bag. Ang bawat daliri ko ay nanginginig sa ulat ng galit at takot. Tinawagan ko si Tita Tess. "Tita!" Bulong ko habang pinipigilan ang paghagulgol.
Bukod sa trust fund ni Mika, gusto kong paimbestigahan si Vanessa Lim. Gusto kong malaman kung bakit ganun na lang kalakas ang loob niyong makialam sa pamilya ko. Bakit Sally anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Tita Tess. Tumingin ako sa labas ng bintana sa madilim na kalsada ng Pasig. May hinala ako, tita. Hindi lang ito tungkol sa mortgage. May mas malalim na dahilan kung bakit gustong-gusto nila akong pabagsakin. At gagawin ko ang lahat para unahan sila. Eksaktong pagbaba ko ng telepono, narinig ko ang mahinang tunog ng notification sa cellphone ni Dante na naiwan niya pala sa ibabaw ng dresser namin bago siya lumabas ng kwarto kanina. Dahan-dahan akong lumapit. Ang screen ay umilaw sa gitna ng bilim. Isang text message mula sa isang unregistered number, pero ang preview ay sapat na para tumigil ang mundo ko. Don't worry babe, malapit na siyang sumuko. Kapag nakuha na natin ang pera mula sa mortgage at ang share niya sa kumpanya, tayo naman ang magpapakasaya. I love you. Ang sender ay may profile picture na pamilyar sa akin. Isang babaeng may pulang lipstick at mapagmataas na tingin. Si Vanessa. Kinabukasan bago sumikat, ang araw nasa harap na ako ng salamin. Tiningnan ko ang sarili ko, ang namamagang pisingi na ngayon ay kulay ube na. Masakit tuwing nadidikit ang daliri ko, pero mas masakit ang katotohanang ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buhay ko ang may gawa nito. Kinuha ko ang concealer at makapal na foundation. Dahan-dahan kong tinakpan ang marka ng kataksilan ni Dante hanggang sa magmukha na naman akong maayos na empleyado. Hindi ako pwedeng magmukhang talo. Hindi sa harap ng mga taong gustong kumuha ng lahat sa akin. Sally, kakain na, tawag ni Dante mula sa kusina. Ang boses niya ay malambing, tila ba walang nangyari kagabi. Yan ang nakakatakot sa kanya, ang kakayahan niyang maging demonyo sa gabi at maging anghel sa umaga. Lumabas ako ng kwarto nang hindi siya tinitingnan. Busog pa ako. Mauna na ako sa opisina. Galit ka pa rin ba? Humabol siya sa akin sa pintuan, pilit na hinahawakan ng braso ko. Pasensya ka na kagabi. Nadala lang ako ng stress. Alam mo namang mahal kita, di ba? Gusto ko lang naman na mapabuti tayo. Tiningnan ko ang kamay niya sa braso ko. Napaka-ironic. Ang kamay na humaplos sa akin kanina ay ang kamay ring sumampal sa akin kagabi. At ang bibig na nagsasabing, mahal kita, ay ang bibig ring nagsabi kay Vanessa ng I love you. Bitawan mo ako, Dante. Malamig kong sabi. May trabaho pa ako. Pagdating ko sa opisina sa Pasig, naramdaman ko agad ang kakaibang bulungan ng mga katrabaho ko. Ang mga mata nila ay nakasunod sa bawat galaw ko habang naglalakad ako patungo sa desk ko. Hindi ito ang karaniwang chismis tungkol sa lunch. Ito ay mas mabigat, mas mapanghusga. Hindi pa ako nakauupo nang lumapit sa akin ang secretary ng general manager. Sally, pinapatawag ka sa conference room. Na yun na. Naramdaman ko ang mabilis na kabog ng dibdib ko. Pagpasok ko sa conference room, nandoon ang GM, ang head ng accounting, at si Vanessa na nakaupo ng tuwid, may hawak na makapal na folder. Ang ngiti sa kanya mga labi ay tila isang babala, isang trap na matagal na niyang inihanda. Rosalie? Bungad ng GM. May seryosong akusasyon na nakarating sa amin. Ayon sa internal audit na isinagawa ni Miss Vanessa, may mga irregularidad sa mga payroll accounts na hawak mo nitong nakaraang 2 buwan. Nanigas ako. Ano pong irregularidad, sir? Maayos po ang lahat ng records ko. Talaga ba, Sally? Singit ni Vanessa. Inilapag niya ang ilang dokumento sa gitna ng mesa. May nakita kaming mga ghost employees na nakakatanggap ng sweldo at ang account numbers kung saan pinapasok ang pera ay hindi tugma sa records ng HR. At ang mas nakakapagtaka, nung sinubukan naming itrace ang ilang transactions ay nagmula sa computer terminal mo. Hindi totoo yan, sagot ko, pilit na pinapatatag ang boses ko. Wala akong binabago sa system. Alam niyo namang matagal na ako nagtatrabaho rito ng maayos. Matagal na maayos. O matagal nang nagtatago, muling mitya ni Vanessa. GM, napansin din namin ang biglang pagbabago sa lifestyle ni Sally. May bago siyang iPhone at balita ko ay madalas siyang makipagkita sa mga mamahaling tao sa labas. Saan nang gagaling ang pera mo, Sally? Sa kakarampot mong sweldo? O sa mga perang nawawala rito sa kumpanya? Naramdaman ko ang panghihina ng mga tuhod ko.
Ito na ang plano nila. Dahil ayaw kong ibigay ang mortgage, gusto nila akong ipitim sa trabaho para mapilitan akong ilabas ang pera ko para pambayad sa nawawalang pondo o kaya naman ay para mas ira ang danggal ko sa harap ng lahat. Sir, hindi ko po alam ang sinasabi ni Miss Vanessa, sabi ko sa GM. Handa po akong paimbestigahan ang computer ko. Pero hindi ko po sisirain ang pangalan ko para sa pera. Iyon na nga ang problema, Sally, sabi ng GM habang nakatitig sa akin. Habang isinasagawa ang mas malalim na audit, kailangan ka naming i-preventive suspension. You have to leave the premises immediately. Iwan mo ang badge mo at ang mga susi ng drawer mo. Ang bawat salita ay tila isang sampal na mas masakit pa sa ginawa ni Dante. Ang iyan na naramdaman ko habang inilalagay ang mga gamit ko sa isang karton sa harap ng mga katrabaho ko ay hindi matatawaran. Nakita ko si Vanessa sa di kalayuan, nakasandal sa pinto ng opisina niya dahan-dahang itinaas ang kanyang baso ng kape na tila nagse-celebrate ng kanyang tagumpay. Paglabas ko ng gate ng kumpanya, tila umiikot ang paligid ko. Wala na akong trabaho. May bahid na ang pangalan ko. At alam kong sa sandaling makauwi ako nandoon si Dante at si Corazon para lalong idiin ako sa putik. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ang balanse ng account ko. Ang milyon-milyong pisong hindi ko pa magamit ng malaya. Diyos ko, ito ba ang kapalit ng swerte, ang mawala ng danggal? Pero sa gitna ng takot, may isang bagay na nag-alab sa loob ko. Galit. Isang malamig at matalim na galit. Hindi niyo ako mapapabagsak ng ganito lang. Tinawagan ko ang IT expert na inirekomenda sa akin ni Tita Tess noong nakaraang araw. Gusto kong pumasok sa system ng kumpanya. Gusto kong makita kung sinong account ang huling nag-access sa terminal ko nung gabi ng audit. At gusto kong itrace ang IP address ni Vanessa Lim. Delikado yan, Ma'am Sally, sagot ng lalaki sa kabilang linya. Mas delikado ang taong wala nang natitira, kundi ang katotohanan. Sagot ko. Gawin mo ang lahat. Babayaran kita ng doble, triple. Ipakita mo sa akin ang ebidensya na sila ang naglagay ng ghost employees na yan. Pagbaba ko ng telepono, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na pumarada sa tapat ko. Ang sasakyan ni Dante. Pero hindi siya nag-iisa. Sa passenger seat, nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng sunglasses. Si Vanessa. Dahan-dahan silang nagmaneho palayo, tawa ng tawa. Hindi nila alam na nakita ko sila. Doon ko napatunayan ang lahat. Ang pag-audit, ang suspension ng pagsampal sa akin ni Dante, lahat yon ay bahagi ng isang malaking plano para ubusin ako at makuha ang pera ko. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang huling luhang pumatak sa mata ko. Magpakasaya muna kayo. Bulong ko sa hangin. Dahil sa susunod na magkikita tayo, hindi na ako ang Sally na pwede niyong saktan. Ako na ang bagyong sisira sa lahat ng pangarap niyo. Ang bahay na dati ay amoy ng masarap na luto ni nanay. Ngayon ay tila naging isang punerarya. Malamig, madilim at puno ng mga multo ng nakaraan. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak ang mga dokumentong ibinigay sa akin ni Tita Tess kaninang hapon. Ito ang mga kopya ng loan application na pilit na ipinapapirma sa akin ni Dante. Tinitigan ko ang pirma sa dulo ng pahina. Rosalie Navarro. Ang ganda ng pagkakagawa. Ang bawat kurba, ang bawat tuldok halos perpekto. Kung hindi ko alam na wala akong pinirmahan, mapapaniwala rin ako na gawa ko ito. Pero habang tinititigan ko ang R, may isang bagay akong napansin. Isang maliit na marka, isang estilo ng pagsulat na pamilyar sa akin. Isang estilo na itinuro ko sa isang tao noong mga bata pa kami. Naramdaman ko ang biglang panunuyo ng lalamunan ko. Hindi maari. Sally, ano pang ginagawa mo dyan sa dilim? Magluto ka na! Pork suspendido ka. Akala mo ba senyora ka na rito? Ang bulyo ni Corazon mula sa labas ng kwarto ay tila isang hagupit. Hindi ko siya sinagot. Kinuha ko ang aking bag at mabilis na lumabas. Hindi ko pinansin ang mga mura at talak ni Corazon. May kailangan ako puntahan. May isang katotohanan kailangan kong kumpirmahin bago ako tuluyang mabaliw sa galit. Nagpunta ako sa isang maliit na karinderiya sa tapat ng isang lending firm sa Makati. Doon nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng gusot na barong balisa at panay ang tingin sa rilo, si Joel. Ang kaisa-isa kong kapatid. Ate,
Bakit mo ako pinapunta rito? Alam mong bawal akong umalis sa opisina ng ganitong oras? Bungad niya hindi makatingin ng diretso sa akin. Inilapag ko ang folder sa ibabaw ng plastic na mesa. Joel, tignan mo ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Nakita ko ang biglang pagpula ng kanyang mukha at ang panging inig na kanyang mga kamay na makita ang dokumento. Joel, ikaw ang nag-asikaso ng loan na ito para kay Dante, di ba? Ikaw ang credit broker sa kumpanyang ito. Mahinang sabi ko, pero ang bawat salita ko ay parang hampas ng latigo. Ate kasi, kailangan lang ni Dante ng tulong. Sabi niya pumayag ka na, nakalimutan mo lang mahan yung ibang pages. Pautal-utal niyang sagot. At kailan pa ako natutong pumirma ng ganito, Joel? Kailan pa ako naging kamukha mo magsulat? Tinitigan ko siya ng matalim. Ikaw ang nag-a-audit ng mga pirma rito. Alam mo kung paano gayahin ang akin? Joel, kapatid kita. Bakit mo ito nagawa sa akin? Bakit mo pinagtulungan ang sarili mong dugo? Biglam napayo ko si Joel. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng mesa. Sorry ate, sorry. May malaki akong utang sa sugal. Pinagbantaan ako ng mga pinagkakautangan ko. Si Dante, siya ang nagbayad ng paunang utang ko. Ang kapalit, kailangan ko siyang tulungan sa loan na ito. Sabi niya kapag nakuha na niya ang pera sa investment niya, babayaran din niya ang loan agad. Hindi ka raw malulugi. Napatawa ako ng mapait. Ang sakit na naramdaman ko kagabi, nung sampalin ako ni Dante, ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Ang sarili kong kapatid na pinag-aral ko, na itinuring kong anak matapos mamatay ang mga magulang namin, ay ibinenta ako para lang sa sugal. Investment, Joel, ginagamit lang kayo ni Dante, pinagtatrabahuhan niyo ang isang pangarap na hindi mangyayari. Sigaw ko, hindi ko na napigilan ang aking emosyon. At si Vanessa, alam mo rin ba ang tungkol sa kanila? Tumango si Joel, lalong naging matindi ang kanyang pag-iyak. Opo, pero sabi ni Dante kailangan niya lang si Vanessa para sa mga business contacts. Wala raw silang relasyon. Ang tanga mo, Joel. Ang tanga-tanga natin. Sabi ko habang pinapahid ang sarili kong luha. Pero may isa pa akong gusto malaman. Paano nalaman ni Dante ang tungkol sa ticket? Paano nila nalaman na madalas akong tumaya sa loto gamit ang birthday ni nanay? Dito ay biglang tumigil si Joel sa pag-iyak. Tumingin siya sa akin ng may halong takot at pagsisisi. Nabanggit ko po kay Mama Corazon nung isang gabi. Nung nagiinuman kami ni Dante, nagbibiruan kami tungkol sa kung anong gagawin namin kapag nanalo sa loto. Sabi ko, si Ate Sally palaging tumataya yan gamit ang birthday ni nanay, baka isang araw tumama na yan. Hindi ko alam na sineseryoso na pala nila. Hindi ko alam na pati yon ay gagamitin nila laban sa'yo. Napaatras ako sa kinaupuan ko. Ang lahat ng pag-iingat ko, ang lahat ng pagtatago ko, lahat yon ay nabasag dahil sa sarili kong kadugo. Ang balita tungkol sa aking swerte ay hindi nanggaling sa bangko o sa PCSO. Nanggaling ito sa loob mismo ng tahanan ko. Ate, patawarin mo ako, please. Pagmamakaawa ni Joel habang sinusubukang hawakan ang kamay ko. Binawi ko ang kamay ko. Utang na loob, Joel. Huwag mo akong hawakan. Simula sa araw na ito, huwag mo na akong tatawaging ate. Binayaran mo na ang lahat ng sakripisyo ko sa iyo ng pagtataksil na ito. Tumayo ako at iniwan siya roon na nag-iisa. Habang naglalakad ako palayo, pakiramdam ko ay gumuho na ang huling pader na pinoprotektahan ng puso ko. Wala na akong pamilya. Wala na akong kakampi sa bahay na yon. Kinuha ko ang aking cellphone at muling tinawagan si Tita Tess. Ang boses ko ay wala ng luha. Malamig na ito. Matigas. Tita, wag mo nang itago ang pangalan ni Joel sa kasong isasampa natin. Isama mo siya. Isama mo silang lahat. Utos ko. Sally, sigurado ka ba kapatid mo siya? Gulat na tanong ni Tita Tess. Wala na akong kapatid, tita. Meron na lang akong mga kaaway na kailangan turuan ng leksyon. Sagot ko. At sabihan mo ang abogado. Gusto ko nang makuha ang buong report ng bank accounts ni Dante at Vanessa. Mayong alam ko na kung paano sila gumagalaw, ako naman ang maglalatag ng patibong. Pagsakay ko ng jeepney pabalik ng Pasig, nakita ko ang refleksyon ko sa bintana. Ang Rosalie na nakikita ko ay hindi na ang babaeng api. Ang mga mata ko
ay tila mga baga na handang manunog. Pagdating ko sa tapat ng bahay, nakita ko si Dante na nakasandal sa gate, may hawak na beer at may malapad na ngiti sa mukha. "O Sally, saan ka nang galing? Gabi na ah," sabi niya nang may halong kantsaw. "Nandito si Mama, may sorpresa raw siya para sa atin. Mukhang magiging maganda ang gising natin bukas." Tiningnan ko siya nang walang emosyon. "Talaga? Sana nga, Dante, dahil sa bawat sorpresa palaging may kapalit." Nanginginig ang mga kamay ni Corazon habang hawak ang lumang notebook ko. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghahamak na iyon ay nagniningning sa kasakiman. Si Dante naman ay tila natuod sa kinatatayuan niya ang bote ng beer sa kamay niya ay dahan-dahang ibinaba sa mesa. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakabingi pa sa sigawan namin kagabi. 300 million pesos, Sally, bulong ni Corazon. Ang boses niya ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa excitement. 300 milyong piso. At nakuha mo pang magpanggap na mahirap. Nakuha mo pang tiisin na makitang naghihirap ang asawa mo habang may nakatago kang ginto sa ilalim ng cabinet. Dahan-dahan akong humakbang papasok. Hindi ko kinuha ang notebook. Nanatili akong nakatayo nang tuwid ang mukha ko ay tila isang pader na walang emosyon. "Numbers lang yan, Mama. Kahit sino pwedeng sumulat ng mga numero niyan sa notebook." "Huwag mo kaming lokohin, Sally," bulyaw ni Dante. Bigla siyang lumapit sa akin, pero sa pagkakataong ito, wala ang sampal. Sa halip, pilit niyang hinahawakan ang mga balikat ko. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging halimaw, naging mukha siya ng isang asong nagmamakaawa. "Honey, totoo ba? Nanalo ka talaga? Kaya ba ayaw mong i-mortgage ang bahay kasi... Kasi kaya mo nang bayaran ang lahat. Kaya mo na tayong isalba?" Nandidiri ako sa hawak niya. Inalis ko ang kanyang mga kamay sa balikat ko. "Isalba, Dante, 12 taon ko nang isinasalba ang pamilyang ito, habang ikaw ay abala sa paglubog sa atin. Ngayon dahil nakakita kayo ng mga numero biglang tayo na naman." "Sally, anak." Lumapit na rin si Corazon, ang kanyang boses ay naging malambing na parang pulot. "Pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina. Alam mo naman, matanda na ako. Mabilis lang uminit ang ulo ko dahil nag-aalala ako sa inyo. Pero isipin mo si Mika. Isipin mo ang kinabukasan ng apo ko. Sa perang yan, hindi na natin kailangan magtiis sa Pasig. Pwede na tayong lumipat sa Forbes Park. Pwede nang tumigil sa pagtatrabaho si Dante at maging boss ng sarili niya kumpanya. Gusto kong masuka. Ang bilis ng palit ng kulay nila. Ang walang kwentang asawa kaninang umaga ay naging anak na ngayon. Ito ang kapangyarihan ng pera, ang kayang gawing anghel ang mga demonyo sa isang iglap. "Wala akong perang ibibigay sa inyo," malamig kong sabi. "Ang perang yan kung totoo man ay para sa kinabukasan ni Mika. At hinding-hindi niyo mahahawakan kahit isang sentimo niyan." "Sally, asawa mo ako." Sigaw ni Dante, bumabalik na naman ang bagsik sa boses niya nang ma-realize na hindi ako madaling mauto. "Conjugal property ang anumang panalo sa loto, kalahati niyan akin. At kung ayaw mong ibigay ng maayos, kukunin ko yan sa korte?" "Sige, Dante, subukan mo." Hamon ko sa kanya. "Pero bago mo gawin yan, baka gusto mong malaman kung ano ang nalaman ko ngayong araw." Pumasok ako sa kwarto at kinuha ang bago kong cellphone. Binuksan ko ang isang audio file na isinend sa akin ng IT expert ni Tita Tess, ilang minuto lang ang nakakalipas. Inilakas ko ang volume para marinig nilang dalawa. Ang boses sa recording ay kay Vanessa at kay Dante. "Dante, ayos na ang lahat. Nailipat ko na ang pondo ng payroll sa account na ipinangalan natin kay Sally. Sa susunod na audit, siya ang lalabas na mastermind. Kapag nakulong siya, wala nang hahadlang sa mortgage ng bahay. At ang share niya sa kumpanya, mapupunta sa atin bilang settlement." Ang boses ni Dante ang sumunod. "Siguraduhin mo lang, Vanessa. Pagod na ako sa pagmumukha ng babaeng yan. Gusto ko nang makuha ang pera at magsimula ng bago. Kasama ka." Tumigil ang recording. Ang mukha ni Dante ay naging kasing puti ng papel. Si Corazon naman ay napaupo sa sofa, hindi makapaniwala sa narinig niya. "Conjugal property, Dante?" Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. "Gusto mong paghatian ng pera ko pero ang balak niyo pala ni Vanessa ay ipakulong ako para makuha ang bahay na ito. Yan ba ang pagmamahal na sinasabi mo kanina?"
Sally. Honey edited yan. Pakanalang yan ng mga kaaway ko. Pilit pa ring pagsisinungaling ni Dante, pero ang pawis sa niya ay nagtatraidor sa kanya. Hindi lang yan ang meron ako, Dante. Pagpapatuloy ko. Alam ko na rin na matagal na kayo nagbubulsa ng pera mula sa purchasing department ni Vanessa. Ang mga ghost employees na ibinibintang niya sa akin, nakita na ng IT kung saang computer terminal talaga nang galing ang entry. At hindi sa computer ko, kundi sa laptop mo na madalas mong dalhin sa opisina. Dito na tuluyang gumigay si Dante. Humarap siya kay Corazon, tila humihingi ng saklolo. Pero ang kanyang ina ay abala sa pag-iyak hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam niyang nawala na ang pagkakataon nilang maging milyonaryo. Ang twist, Dante, ay hindi ang pagkakapanalo ko sa loto. Sabi ko habang tinititigan siya ng diretsyo sa mga mata. Ang twist ay alam ko na ang lahat bago niyo pa ako maisagawa ang huling hakbang niyo. At ang mas masakit para sa inyo ang ebidensyang hawak ko ay sapat na para hindi mo makuha kahit isang kusing sa akin sa oras na mag-file ako ng annulment at kasong adultery at falsification of documents. Hindi mo magagawa sa akin yan, Sally. Pamilya tayo, sigaw ni Dante. Pilit na sinusunggab ang cellphone ko. Mabilis akong umiwas at tumakbo palapit sa pintuan kung saan nakatayo na ang dalawang lalaki na kauniporme mga security personnel na kinuha ni Tita Tess para bantayan ako. Dante Corazon, may lab in 5 minuto kayo para mag-impake ng mga gamit nyo, utos ko. Ang boses ko ay kasing tigas ng bakal. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin at simula ngayong gabi ituturing ko kayong mga trespassers kapag hindi kayo umalis. Sally, maawa ka? Saan kami pupunta? Pagmamakaawa ni Corazon, lumuluhod na sa harap ko. Gabi na, wala kaming matutuluyan. Tanungin niyo si Vanessa? Sagot ko habang binubuksan ang pinto ng malapad. Dahil sa pagkakaalam ko may apartment na siyang inihanda para sa inyo, gamit ang perang ninakaw niyo sa kumpanya, doon kayo magsama-sama. Doon kayo magbulok sa kasakiman niyo. Habang pinapanood ko silang mag-impake ng mabilis, puno ng sumbat at mura sa isa't isa, naramdaman ko ang isang malalim na buntong hininga. Ang pamilyang binuo ko sa loob ng 12 taon ay gumuho sa loob lang ng isang gabi. Masakit, oo. Parang may bahagi ng puso ko na namatay. Pero sa gitna ng sakit, naramdaman ko ang unang tikim ng tunay na kalayaan. Kinuha ko ang notebook mula sa kamay ni Corazon bago siya tuluyang lumabas. Tinitigan ko ang mga numero ni nanay. Salamat, Nay, bulong ko. Binigyan niyo ako ng paraan para makita ang katotohanan. Pero habang isinasara ko ang pinto, isang huling tawag ang natanggap ko mula kay Tita Tess. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sally, mag-ingat ka. Kakausap ko lang sa abogado ni Vanessa. Hindi sila susuko. At may nalaman kaming mas malala pa, si Dante hindi lang pala loan ang kinuha gamit ang pangalan mo. May pinirmahan siyang collateral agreement sa isang sindikato ng pautang. At ang collateral, hindi lang ang bahay niyo. Pati ang buhay mo, Sally. Napatigil ako sa paghinga. Ang akala kong panalo simula pa lang pala ng isang mas madugong laban. Hindi ko magawang igalaw ang aking mga paa. Ang malamig na tingin ng mga lalaking bumaba mula sa itim na sasakyan ay tila ba itinakda na ang aking tadhana. Sa loob ng 12 taon, akala ko ay ang matalas na dila ni Corazon at ang mga pagsisigaw ni Dante ang pinakamatinding takot na mararamdaman ko. Pero sa harap ng mga taong ito na ang tanging lengguwahe, ay dahas naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng panganib. Rosalie Navarro. Tanong ng lalaking nasa gitna may malalim na pilat sa pisingi at boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Sino kayo? Ano kailangan niyo sa akin? Pilit kong pinapatatag ang aking boses, kahit na ang puso ko ay tila gustong tumalon palabas ng aking dibdib. Hindi kami ang kailangan mong tanungin kundi ang asawa mo. Sabi niya habang dahan-dahang lumalapit sa gate. Si Dante, may iniwan siyang regalo sa amin. Isang malaking utang na ang pangalan mo ang nakalagay na garantor. At dahil wala na siyang maibayad, ikaw ang kailangan naming kausapin. Narinig ko ang mahin ng kaluskos mula sa kanto ng kalsada. Doon sa ilalim ng isang pundidong poste ng ilaw, nakita ko si Dante. Nakatago siya ng nginginig at puno ng takot.
Ang hambog na lalaking nagmura sa akin kanina ay tila isang basang sisyo na nagtatago sa dilim, pinapanood kung paano ako kukunin ng mga taong pinagkakautangan niya. Dante? Sigaw ko. Lumabas ka dyan? Harapin mo sila. Napilitang lumabas si Dante mula sa anino. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa hindi mula sa akin kundi mukhang galing sa mga lalaking ito. Dahan-dahan siyang lumapit, hindi makatingin sa akin, hindi makatingin sa kahit na sino. Sally? Honey, sorry. Bulong niya ang boses ay puno ng panging inig. Kailangan ko lang talaga ng puhunan para sa construction project namin ni Vanessa. Sabi nila sigurado ang kita. Hindi ko alam na lolokohin nila ako. Akala ko mabilis ko lang mababayaran. Dito ko nakita ang isang bahagi ni Dante na hindi ko kailanman nakita noon. Hindi galit, hindi yabang, kundi ang purong kahihiyan. Sa likod ng lahat ng pananakit niya sa akin, naroon ang isang lalaking takot na ituring na talunan. Ang kanyang buong pagkatao ay binuo sa mga kasinungalingan dahil hindi niya kayang tanggapin na wala siyang silbi kung walang perang ginagastos. Nakita ko sa kanya mga mata ang isang batang paslit na naghahanap ng paraan para takasan. Ang pagkakamaling siya rin naman ang gumawa. Magkano? Tanong ko sa lalaking may pilat, hindi ko na tiningnan si Dante. Nandidiri ako sa kanyang kahinaan. 10 milyon, sagot ng lalaki. Kasama na ang interes, at kailangan namin ang paunang bayad na yun din, kundi isasama namin ang asawa mo. O baka naman ikaw ang gusto namin maging collateral sa ibang paraan. Wala kaming 10 milyon. Sigaw ni Dante, biglang lumuhod sa harap ng lalaki. Pero si Sally, nanalo siya sa loto. Totoo, may pera siya. Kunin niyo sa kanya, wag lang sa akin. Gusto ko masuka sa narinig ko. Ibinenta na naman niya ako. Sa harap ng kamatayan, mas pinili niyang iligtas ang sariling balat kaysa sa asawang laging sandigan niya sa loob ng mahabang panahon. Nanalo sa loto. Natawa ang lalaking may pilat. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay tila hinuhubaran ng aking danggal. Mukhang hindi naman milyonaryo ang babaeng ito. Mukhang mas masarap pa siyang gawing bayad sa ibang paraan kaysa hintayin ang perang hindi sigurado. Dito na ako kumilos. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na nag-text kay Tita Tess ng isang code na napagkasunduan namin para sa mga ganitong emergency. Pagkatapos tinitigan ko ang lalaking may pilat nang walang takot. May pera ako, sabi ko ng madiin. Pero hindi ko ibibigay sa inyo dahil lang sa sinabi ng lalaking yan. May ebidensya ba kayong ako ang pumirma sa mga documents na yan? May pirma mo rito, Rosalie. Sabi niya habang ipinapakita ang isang papel. Piki ang pirma na yan? Sagot ko. At alam niyo yan. Pero heto ang alok ko sa inyo. Huwag niyo siyang sasaktan. Sa ngayon, bigyan niyo ako ng 24 na oras. Tatawagan kayo ng abogado ko. Babayaran ko ang principal na utang, pero hindi ko babayaran ang mga illegal na interes niyo. At bakit kami makikinig sa'yo? Tanong ng lalaki habang hinahawakan ang hawakan ng baril sa kanyang bewang. Dahil kung papatayin niyo ako o ang asawa ko, wala kayong makukuha, kahit isang kusing. Sabi ko ang boses ko ay matigas pa sa semento. Pero kung makikipag-ayos kayo sa akin, masisiguro ko ang bayad niyo. Piliin niyo pera o bangkay. Nagkatinginan ng mga lalaki. Tila nagulat sila sa tapang ko. Sa likod ko, narinig ko ang mahinang hagulgol ni Dante. Nararamdaman ko ang kanyang takot, ang kanyang pagsisisi. Pero huli na ang lahat. 24 hours, Rosalie, sabi ng lalaking may pilat. Kapag walang tumawag sa amin, babalik kami. At sa susunod, hindi na kami maghihintay sa labas ng gate. Sumakay sila sa itim na sasakyan at mabilis na humarurot palayo. Naiwan kami ni Dante sa gitna ng madilim na kalsada. Humahagulhol pa rin siya nakaluhod sa semento tila isang basahang itinapon. Sally, salamat, bulong niya, habang sinusubukang hawakan ng laylayan ng aking palda. Salamat sa pagliligtas sa akin. Babawi ako, honey. Pang-ako babawi ako. Inalis ko ang laylayan ng palda ko sa pagkakahawak niya. Tumingin ako sa kanya ng may halong awa at put. Huwag kang magpasalamat sa akin, Dante. Sabi ko habang dahan-dahang lumalakad pabalik sa loob ng gate. Hindi kita iniligtas dahil mahal pa kita. Iniligtas kita dahil ayaw kong maging madumi ang kamay ko sa dugo mo. At tandaan mo ito, ang perang ibabayad ko sa kanila ay hindi libre.
Ito ang huling sentimong makukuha mo mula sa akin. Simula bukas, haharapin mo ang lahat ng kasong isasampa ko laban sa iyo at kay Vanessa. Pero Sally, saan ako pupunta? Wala akong pera. Wala akong matutuluyan. Sigaw niya habang isinasara ko ang gate. Bahala na ang tadhana sa'yo, Dante. Sagot ko nang hindi lumilingon. Gaya ng sinabi mo kanina, mahiya ka naman sa sarili mo. Pumasok ako sa loob ng bahay at inilak ang lahat ng pinto. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang biglang panghihina ng aking mga tuhod. Napaupo ako sa sahig at doon sa dilim, naramdaman ko ang pagdaloy ng aking mga luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod. Pagod na ako maging matapang. Pagod na ako maging tagasalo ng mga pagkakamali ng ibang tao. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang gallery. Tinitigan ko ang litrato ni Mika. Kunting tease na lang anak, bulong ko. Malapit na nating matapos ang laban na to. Pero bago pa man ako makatayo, isang notification ang lumitaw sa screen ng aking phone. Isang email mula sa IT expert ko. Ma'am Sally, nakuha ko na ang GPS logs ng sasakyan ni Vanessa Lim. Hindi lang sa kumpanya at sa bahay niyo, siya nagpupunta. Meron siyang regular na pagbisita sa isang tago na warehouse sa Valenzuela. At ang warehouse na yon ay pagmamay-ari ng sindikatong naniningil sa inyo kanina. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang utang ni Dante, hindi lang ito basta pagkakamali. Isa itong setup. At si Vanessa ang utak ng lahat. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin ng elevator. Ang suot kong uniforme ay maayos, ang buhok ko ay nakapusod ng mahigpit at ang mukha ko ay tila isang maskara ng bakal. Alam ko ang iniisip ng lahat sa opisina. Suspendido ako, pinagdidiskitahan, magnanahaw sa paningin nila. Pero hindi nila alam ngayong araw hindi ako papasok bilang biktima. Papasok ako bilang ang bagyong tatapos sa karera ni Vanessa Lim. Pagbukas ng pinto ng elevator sa 5th floor, tumigil ang lahat sa kanilang ginagawa. Ang ingay ng mga keyboard at daldalan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Naramdaman ko ang mga matang nakatusok sa likod ko. Sally, anong ginagawa mo rito? 'Di ba, suspendido ka? Bulong ng isa kong dating kaibigan sa accounting, pero hindi ko siya nilingon. Dire-diretso akong naglakad patungo sa conference room. Doon nakita ko si Vanessa. Nakatayo siya sa harap ng salamin, naglalagay ng kanyang paboritong pulang lipstick. Tila ba naghahanda para sa isang selebrasyon? Nang makita niya ako sa refleksyon, dahan-dahan siyang lumingon, ang isang kilay ay nakataas. Well, ang kapal din naman ng mukha mo, Sally. Sabi ni Vanessa, ang boses niya ay sapat na lakas para marinig ng mga tao sa labas. Pinatawag ka ba rito para pirmahan ang resignation letter mo? O baka naman magmamakaawa ka na? Huwag kaming magsampa ng kaso para sa mga ninakaw mong pondo. Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa loob at umupo sa gitna ng mahabang mesa. Nasaan ang general manager? Nasaan ang board of auditors? Auditors, honey, tapos na ang audit. Tumawa si Vanessa habang lumalapit sa akin. Konfirmado na ang lahat. Ang ghost employees, ang money trail, lahat paturo sa iyo. Kahit anong gawin mong drama, hindi mo na malilinis ang pangalan mo. You're done, Sally. You're just a pathetic poor clerk na nag-ambisyong magnakaw sa amin. Eksaktong gumukas ang pinto at pumasok ang General Manager GM kasama ang tatlong lalaking nakasuit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Rosalie, one explicitly told you not to enter the premises while on suspension. Bangad ng GM halatang dismayado. Sir, narito ako dahil may hawak akong ebidensya na magpapatunay na ang audit ni Miss Vanessa ay isang malaking kasinungalingan. Sabi ko habang inilalabas ang isang laptop mula sa bag ko. Kasabihan na, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw, GM. Singit ni Vanessa. Huwag niyo na siyang pakinggan, magsasayang lang tayo ng oras. Actually, sir, sabi ng isa sa mga lalaking kasama ng GM na nakilala ko bilang si Ate Mendoza, ang abogado ko. Narito kami para protektahan ang kliyente ko laban sa malicious prosecution at data tampering. Nanliit ang mga mata ni Vanessa. Abogado, saan ka kumuha ng pambayad sa abogado, Sally? Ninakaw mo rin ba yan sa amin? Ate Mendoza, ipakita mo sa kanila. Utos ko. Inilapap ng abogado ang isang set ng mga documents sa mesa.
GM narito ang sertipikasyon mula sa PCSO. Ang kliyente ko, si Miss Rosalie Navarro, ay ang nag-iisang nanalo ng 300 million peso jackpot nitong nakaraang linggo. Ang lahat ng perang pumasok sa kanyang bank account na itinuturo ni Miss Vanessa na stolen funds ay nanggaling sa lehitimong premyo. Naging kasing puti ng papel ang mukha ni Vanessa. Ang mga katrabaho kong nakikinig sa labas ay napasinghap. Ang general manager naman ay napaupo, hindi makapaniwala sa nabasa niya. 300 million! Nauutal na, sabi ng GM. Yes, sir. Pagpapatuloy ko, tinitigan ko si Vanessa ng diretso sa mga mata. Kaya Miss Vanessa, bakit ko naman pagnanakawan ng kumpanyang ito para sa kakarampot na payroll funds kung mas malaki pa ang hawak kong pera kaysa sa net worth ng kumpanyang ito? It doesn't make sense, right? Peke yan, gawa-gawa lang yan, sigaw ni Vanessa, pero nanginginig na ang kanyang mga labi. Hindi lang yan, sir, sabi ko sa GM. Ipinasuri ko rin sa isang independent cybersecurity firm ang logs ng system natin. Nakita nila na ang ghost employees ay ipinasok sa system gamit ang remote access mula sa isang warehouse sa Valenzuela. At hulaan nyo kung kanino nakapangalan ang warehouse na yon? Ipinakita ko sa monitor ang business permit ng warehouse. Nakasulat doon Vanessa Lim Enterprises. GM, hindi lang payroll ang ninanakaw niya. Ginamit din niya ang posisyon niya sa purchasing para mag-order sa sarili niyang kumpanya ng mga materyales na overpriced at hindi naman talaga dumarating, paliwanag ko. At ang asawa ko si Dante ay ang ginagamit niyang tauhan para i-deliver ang mga peking invoices na yan. Biglang tumayo si Vanessa at mangsasabunutan ako, pero mabilis siyang hinarang ng security. Sinungaling ka? Sally? Sinisira mo lang ako? Actually, Vanessa, ikaw ang sumira sa sarili mo. Malamig kong sabi. Ang loan sharks na ipinadala mo sa bahay ko para takutin ako nakuhan, an sila ng video ng security team ko. At ang isa sa kanila ay umamin na ikaw ang nag-utos sa kanila na iset up ang asawa ko sa isang malaking utang para mapilitan akong pirmahan ang mortgage ng bahay ko. Vanessa, is this true? Bulyaw ng GM ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. You used my company for your illegal business. You framed one of my oldest employees. Sir, hindi po. Naniwala lang ako sa sinabi ni Dante. Pagdadahilan ni Vanessa lumuluhod na ngayon sa harap ng GM. Ang kanyang mapagmataas na aura ay tuluyan ng gumuho. Dante. Si Dante ang may kasalanan ng lahat. Siya ang lumapit sa akin. Siya ang nagsabing lokohin natin si Sally. Nang marinig ko yon, hindi ako natuwa. Naramdaman ko ang isang malalim na pagod. Ang dalawang taong pinakamalapit sa akin, ang asawa ko at ang katrabaho ko, ay nagtulungan para sirain ako. Tandaan mo ito, Vanessa, sabi ko habang tumatayo. Ang perang akala mo ay makukuha mo sa akin, yun din ang gagamitin ko para siguraduhing mabubulok kaya ni Dante sa kulungan. You tried to play with my life. Now let's see how you play with the law. Lumabas ako ng conference room na taas ang no. Ang mga katrabaho kong dati ay bumubulong na masama na yon ay hindi makatingin sa akin sa sobrang iya. Pero hindi ko na sila pinansin. Dire-diretso akong naglakad patungo sa elevator. Pero pagbaba ko sa lobby, sinalubong ako ni Corazon. Ang biyanan ko ay nakaluhod sa sahig humahagulhol at hawak ang isang hospital bill. Sally, maawa ka si Dante. Naaksidente binugbog siya ng mga lalaki sa Valenzuela. Nag-aagaw buhay siya sa ospital. Sigaw ni Corazon. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Sabi nila ang isang mabuting asawa ay dapat marunong magpatawad hanggang sa huling hininga. Pero habang nakikita ko ang biyenan ko na nakaluhod sa maduming semento ng lobby, ang nararamdaman ko lang ay isang malamig na kawalan. Wala nang luha. Wala nang sakit. Para akong nakatingin sa isang stranger na humihingi ng tulong para sa isang taong matagal ko nang ibinaon sa limot. Ito ba ang bunga ng lahat ng kasamaang itinanim nila? Sally, nagmamakaawa ko sa iyo ang anak ko, ang kaisa-isa kong anak. Hagulgol ni Corazon habang pilit na hinahawakan ng dulo ng sapatos ko. Ang mga tao sa paligid, ang mga dating katrabaho ko na kanina lang ay nakikinig sa iskandalo ni Vanessa, ay muling nakatingin sa akin. Ikaw lang ang may pera, Sally. Ikaw lang ang makakapagbayad sa ICU. Huwag mong hayaang mamatay si Dante. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang iniatras ang paa ko.
Tiningnan ko si Corazon ng walang kurap. Tumayo kayo dyan, Mama. Huwag kayo mag-eskandalo rito. Hindi niyo ako madadaan sa luhod dahil nung ako ang lumuhod sa inyo para wag isugal ang bahay namin, tinawanan niyo lang ako. Pero mamamatay siya, Sally, wala kaming pambayad. Kasasabi ko lang sa loob, Mama. Malamig kong sagot. Paimbestigahan niyo si Vanessa. Doon niyo hingi ng pambayad dahil magkasama silang nagnakaw sa kumpanyang ito. Sila ang magpartner, di ba? Hayaan niyo siyang managot sa asawa niyo. Tinalikuran ko siya at dire-diretsong naglakad patungo sa sasakyan ni Ate Mendoza. Pero habang nasa loob ng sasakyan, hindi pa rin mawala sa isip ko ang mukha ni Mika. Paano ko sasabihin sa 10 taong gulang kong anak na ang tatay niya ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa sarili nitong kasakiman? Nagpunta kami sa ospital, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil kailangan kong ayusin ang mga legal na dokumento bago pa man may kung anong milagro mangyari sa mga ari-arian ko habang nasa critical na kondisyon si Dante. Pagdating sa ICU, nakita ko si Dante sa likod ng malaking salamin. Punong-puno siya ng pasa, nakakabit sa iba't ibang makina, at hindi mo na makikilala ang mukha ng lalaking nanampal sa akin nung isang gabi. Sa tabi niya nakaupo si Vanessa. Hindi siya umiiyak. Nakatulala lang siya sa kawalan hawak ang kanyang bag na tila ba may binabantayan. Nang makita niya ako, tumayo siya. Ang dating mapagmataas na Vanessa ay wala na. Nayon mukha na lang siyang isang talunang sugalirong nawalan ng paya. Nandito ka na pala ang dakilang asawa, mabisang bati ni Vanessa, puno pa rin ng pait ang boses. Nandito ako para sa katotohanan, Vanessa, sabi ko. Gusto ko malaman, bakit kailangang umabot sa ganito? Bakit kailangang bubugin si Dante ng sarili mong mga tao? Natawa si Vanessa, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Akalain mo yon? Nalaman mo rin, oo Sally. Ang loan sharks na humahabol sa inyo, tauhan ko yon. Pero ang hindi alam ni Dante, ang investment na sinasabi niya ako rin, ang kumuha. Ginamit ko siya para makakuha ng pera mula sa kumpanya at mula sa iyo. Ang plano ko kapag nakuha na ang pera, iiwan ko siya. Tatakas ako mag-isa. Lumapit ako sa kanya halos magkadikit na ang mga mukha namin. Pero bakit siya binubuk? Dahil nalaman niya, bulong ni Vanessa habang nanginginig ang mga kamay. Nalaman niya kaninang umaga na wala na ang pera sa account na itinago namin. Akala niya ikaw ang kumuha. Nagwala siya sa warehouse, sinira niya ang mga gamit ko, kaya inayos siya ng mga tauhan ko. Hindi ko gusto mangyari to, Sally, pero masyado siyang naging matigas ang ulo. Naramdaman ko ang panlalamig ng buong katawan ko. Isang double betrayal. Hindi lang si Sally ang niloko ni Dante. Si Dante ay niloko rin ng babaeng pinili niya kaysa sa kanyang pamilya. Isang malupit na karma na tila ba isinulat mismo ng tadhana. Pamilya na kwento, di ba? Sabi ko sa kanya. Ginamit mo ang kahinaan niya gaya ng paggamit niya sa pasensya ko. Na yan pareho kayong walang natira. Eksaktong lumabas ang doktor mula sa ICU. Tumingin siya sa akin at pagkatapos ay kay Corazon nakakarating lang. Kayo po ba ang asawa ni Mr. Navarro? Tanong ng doktor. Opo, sagot ko. Ramdam ko ang bigat ng salita ngayon. I'm sorry to inform you, pero nagkaroon ng komplikasyon ang kanyang internal bleeding. Kailangan siyang sumailalim sa isang emergency operation na yun din. Pero bago iyon, kailangan nating malaman kung sino ang pipirma sa waiver para sa procedure na ito at kung sino ang sasagot sa deposit. Tumingin sa akin si Corazon nang may halong pagmamakaawa. Tumingin din si Vanessa, tila hinihintay kung magiging bayani na naman ako gaya ng dati. Tumingin ako kay Dante sa loob ng salamin. Naalala ko ang lahat. Ang mga gabing wala siyang uwi, ang mga sampal, ang mga mura at ang planong ipakulong ako. Naalala ko rin si Mika na naghihintay sa bahay ni Tita Tess. Ate Mendoza, tawag ko sa abogado ko na nasa likod ko lang. Ihanda mo ang loan agreement. Babayaran ko ang deposit, pero hindi bilang asawa. Babayaran ko ito bilang isang pautang sa kanya. Ipapahiram ko ang pera sa kumpanya ni Vanessa dahil siya naman ang mastermind, di ba? Sisingilin ko ang bawat sentimong ito sa lahat ng ari-ariang natitira sa inyong dalawa. Sally, pati ba naman sa ganitong pagkakataon pera pa rin ang iniisip mo? Bulyaw ni Corazon. Hindi pera ang iniisip ko, Mama. Sabi ko habang kinukuha ang ballpen mula sa doktor. Katarungan ang iniisip ko.
Dahil kung mamatay man si Dante o mabuhay, gusto ko, sa huling pagkakataon, malaman niya na ang babaeng B, naliwala niya ang huling nagdugtong sa buhay niya. At ang utang na loob na yan, dadalhin niyo hanggang sa hukay. Pumirma ako sa waiver. Hindi para kay Dante, kundi para matapos na ang kabanatang ito ng buhay ko. Nang taas, no? Pero habang naglalakad ako palayo sa ICU, naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko. Isang unregistered number. Ma'am Sally, ito po ang private investigator ni Tita Tess. May nakita kami isang maliit na account na nakapangalan kay Mika Navarro. Pero ang nagdedeposito rito buwan-buwan sa loob ng 10 taon ay hindi si Dante, kundi ang nanay mo bago siya mamatay. At may isang malaking lump sum na pumasok doon nung nakaraang buwan mula sa isang unknown source sa ibang bansa. Napatigil ako sa gitna ng hallway. Ang akala kong jackpot ko lang ang tanging sikreto sa pamilyang ito, pero mukhang may mas malalim pang lihim ang nanay ko na hindi ko kailanman nalaman. Nakatitig ako sa puting pader ng ospital habang unti-unting pumapasok sa isip ko ang sinabi ng investigador. Isang account para kay Mika Sampung, taon nang may nagde-deposit, o at isang malaking halaga mula sa ibang bansa. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Ang akala ko ay swerte lang ang dala ng tiket na napanalunan ko. Pero tila ba, may mas malalim at mas madilim na agos ang buhay ko na ngayon, kulang natutuklasan. Sally, heto ang kape. Mahinang sabi ni Tita Tess habang nauupo sa tabi ko. Maputla rin siya. Nakausap ko na ang bangko. Ang unknown source na yan, it's a private trust from Switzerland. Ang pangalan ng sender ay laging LAM. Walang apelido, walang address. LAM, bulong ko. Pilit kong inaalala ang mga kwento ni nanay nung nabubuhay pa siya. Si nanay ay isang simpleng labandera at mananahi. Wala siyang kakilala sa abroad. Wala siyang kamag-anak na mayaman. Tita, sino si LAM at bakit 10 taon na niyang pinapadalhan ng pera ang anak ko? Hindi ko alam, Sally. Pero ang alam ko nung mamatay ang nanay mo, may iniwan siyang sulat sa akin na dapat ay ibibigay ko sa'yo sa ikalabin. 5 kaarawan ni Mika. Sagot ni Tita Tess. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Sabi niya, Tess, huwag mo hahayaan na malaman ni Dante ang tungkol sa perang ito. Dahil ang perang ito ay galing sa taong sumira sa buhay ko, pero gusto ring bumawi sa apo niya. Napatayo ako. Ang galit na nararamdaman ko kay Dante ay biglang nahaluan ng pagkalito. Sumira sa buhay ni Nanay Tita, anong ibig mong sabihin? Bago pa makasagot si Tita Tess, narinig namin ang malakas na kalabog mula sa dulo ng hallway. Nakita namin si Vanessa na pilit na hinahabol ng mga security guards. Mukhang susubukan niyang tumakas, pero bago pa siya makarating sa elevator, hinarang na siya ng mga pulis na tinawagan ni Ate Mendoza kanina. Bitawan niyo ako, wala akong ginawang masama, sigaw ni Vanessa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at takot. Lumapit ako sa kanya. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Vanessa, tapos na ang laro. Alam na ng GM ang tungkol sa warehouse sa Valenzuela. Alam na rin nila ang tungkol sa ghost employees. At higit sa lahat, alam ko na ang ugnayan mo sa mga loan sharks. Biglang tumawa si Vanessa, isang tawang puno ng desperasyon at pait. Akala mo ba nanalo ka na, Sally? Akala mo ba ang swerte mo sa loto ay sapat na para maligtas ka? Anong ibig mo sabihin? Tanong ko. Bakit mo sa tingin mo nilapitan ko si Dante? Lumapit siya sa akin kahit hawak siya ng mga pulis. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na punong-puno ng lason. Hindi dahil gwapo siya, hindi dahil mahal ko siya. Nilapitan ko siya dahil alam kong ikaw ang anak ni Luz Navarro. Ang anak ng babaeng itinago ng tatay ko sa loob ng maraming taon. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Luz Navarro, ang pangalan ng nanay ko. Ang tatay ko ang dating driver at bodyguard ng mga kumpanya sa Switzerland na nagpapadala ng pera sa iyo. Pagpapatuloy ni Vanessa. Namatay ang tatay ko na walang nakuha, kundi ang sikretong yon. Sabi niya may isang mayamang tao na naghahanap sa inyo. Isang taong handang ibigay ang lahat para mahanap ang nawawala niyong anak. Si Luz. Pero huli na ang lahat dahil namatay na ang nanay mo. Kaya ikaw ang target ko, Sally. Ginamit ko si Dante para makapasok sa buhay mo.
Ginamit ko siya para ubusin ang pera mo, para pagdating ng araw na mahanap ka ng taong yon, ako ang may hawak sa'yo. Ako ang kukuha ng lahat ng mana mo. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paligid ko. Ang 12 taon ng pagsasama namin ni Dante, ang pagpapakasal niya sa akin, ang lahat ba ng yon ay bahagi ng plano ni Vanessa at ng kanyang pamilya? Dante, alam ba niya ito? Tanong ko halos hindi lumalabas ang boses ko. Ang tangang yon, numisi si Vanessa. Wala siyang alam. Ang alam lang niya ay kailangan namin ng pera. Ginamit ko lang ang pagiging gahaman niya para mapalapit sa'yo. Pero nagkamali ako. Hindi ko akaling tatama ka sa loto. Ang swerteng yun ang sumira sa timeline ko. Dahil sa perang yun, nagkaroon ka ng lakas ng loob na lumaban. Dalhin niyo na siya? Utos ng pulis at dahan-dahang kinaladkad si Vanessa palayo. Ang kanyang mga sigaw ay narinig sa buong hallway, pero hindi ko na yon pinansin. Napaupo ako sa bench ng ospital. Ang lahat ay tila isang masamang panaginip. Ang nanay ko ay anak ng isang mayamang tao sa abroad. At ako ay naging biktima ng isang napakahabang plano ng kasakiman. Lumapit sa akin si Corazon. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Wala na ang galit. Ang naroon ay ang purong takot. Mukhang narinig niya ang lahat ng sinabi ni Vanessa. Sally, anak, mahina niyang tawag. Huwag niyo akong tawaging anak mama, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Dahil kung totoo ang sinabi ni Vanessa, ibig sabihin pati ang anak niyo ay naging kasangkapan lang para sirain ang buhay ko. At kayo? Naging bulag kayo dahil sa pera. Wala kaming alam, Sally. Maniwala ka, gusto lang ni Dante na yumaman tayo, pagmamakaawa niya. Yun na nga ang problema, Mama. Ang kagustuhan yung yumaman ng ngabilis ang pumatay sa kaluluwa ng pamilyang ito, sabi ko habang tumatayo. Ate Mendoza, ituloy ang lahat ng kaso laban kay Vanessa at kay Dante. Kapag nagising siya, sabihin niyo sa kanya na ang huling perang ibinayad ko sa ospital ay ang huling ugnayan namin. Ayoko na siyang makita kailanman. Naglakad ako palabas ng ospital. Ang sikat ng araw ay tila masyadong maliwanag para sa nararamdaman ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ng investigador. Hanapin mo si LAM, utos ko. Gusto kong malaman kung sino ang taong sumira sa buhay ng nanay ko. At gusto kong malaman kung bakit kailangan niya magtago sa likod ng mga bank transfer sa loob ng 10 taon. Habang sumasakay ako sa sasakyan, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Ang swerte sa loto ay hindi lang biyaya. Isa itong sandata. Isang sandata na ibinigay sa akin para harapin ang mga anino ng nakaraan ko. Pero bago pa man ma-start ni Ate Mendoza ang makina, isang tawag ang pumasok sa phone ko mula kay Mika. Mami, may mama po dito sa bahay ni Tita Tess. Sabi niya lolo ko raw po siya. May dala po siyang mga lumang litrato ni Lola Luz. Mami, sino po siya? Takot po ako. Nanigas ako. Ang puso ko ay tila tumigil sa pagtibok. Mika, huwag kang lalapit sa kanya, ibigay mo ang phone kay Tita Tess. Sigaw ko. Pero ang boses na sumagot sa kabilang linya ay hindi kay Tita Tess. Ito ay isang boses ng isang matandang lalaki, baritono, at may halong accent ng isang taong matagal na nirahan sa Europa. Rosalie, huwag kang matakot. Hindi ko sasaktan ng apo ko. Gusto ko lang bawiin ang dapat ay sa inyo simula pa nung una. Hinihintay namin kayo. Bilisan mo, Ate Mendoza, bilisan mo. Halos isigaw ko sa loob ng sasakyan habang binabaybay namin ang kalsada, patungo sa bahay ni Tita Tess. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat paghinto ng traffic light ay tila isang parusa. Diyos ko, huwag niyo pong hayaang may mangyaring masama kay Mika. Siya na lang ang natitira sa akin. Siya ang buhay ko. Ang perang napanalunan ko ang manang sinasabi ni Vanessa. Wala silang kwenta kung mawawala ang anak ko. Huwag niyo pong hayaang ang anino ng nakaraan ni nanay ang lumamon sa kinabukasan ng apo niya. Nang makarating kami sa tapat ng bahay ni Tita Tess, hindi ko na hinintay na maipark ni Ate Mendoza ng maayos ang sasakyan. Patakbo akong pumasok sa gate. Mika? Mika? Sigaw ko habang hinihingal. Sa loob ng maliit na sala ni Tita Tess, nakita ko sila. Si Mika ay nakaupo sa tabi ng isang matandang lalaki.
Ang lalaki ay nakasuot ng isang napaka-eleganteng navy blue na suit. Puti na ang lahat ng kanyang buhok at may hawak siyang isang lumang bastun na gawa sa ivory. Mukha siyang galing sa ibang mundo. Isang mundong puno ng yaman at kapangyarihan. Mommy! Tumakbo si Mika sa akin at yumakap ng mahigpit. Sabi po ni Lolo, kilala niya raw si Lola Luz. Ipinakita niya po sa akin ang picture ni Lola nung bata pa siya. Magkamukha po tayo, Mommy. Dahan-dahang tumayo ang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha habang nakatingin sa akin. Rosalie, ang aking apo. Kamukhang kamukha mo ang iyong ina. Sino kayo? At anong kailangan niyo sa amin? Hinarang ko si Mika sa likuran ko, hindi pa rin nawawala ang kaba sa dibdib ko. Ako si Leonardo Antonio Monteverde. Sabi niya ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ako ang ama ni Luz. Ako ang lolo mo Rosalie. Napaupo ako sa sofa, tila nawala ng lakas ang aking mga tuhod. Si L.A.M. Leonardo Antonio Monteverde? Ang pangalang itinago ni nanay hanggang sa kanyang huling hininga. Bakit na yun lang? Tanong ko, pilit na pinapatigas ang aking boses. Nasaan kayo nung naglalabas si nanay hanggang sa magsugat ang mga kamay niya para lang may makain kami? Nasaan kayo nung mamatay siya sa sakit dahil wala kaming pambayad sa ospital? Lasaan kayo nung kailangan namin ng pamilya? Yumuko si Leonardo, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang gumagsak. Hinanap ko kayo, Rosalie. Sa loob ng 30 taon hindi ako tumigil. Pero ang aking pamilya noon, ang aking ama, ginawa nila ang lahat para itago si Luz sa akin dahil hindi nila matanggap na ang anak ko ay nagmula sa isang babaeng hindi nila kapantay. Nung nalaman ko ang katotohanan, huli na ang lahat, patay na ang iyong ina. Kaya ang tanging nagawa ko na lang ay bantayan kayo sa malayo sa pamamagitan ng aking mga tauhan. Kaya ba may trust fund si Mika? Kaya ba palagi may pautang na dumarating nung gipit kami? Tanong ko. Tumango siya. Gusto kitang lapitan noon pa, pero natatakot ako na baka tanggihan mo ako. At nung malaman kong ikinasal ka kay Dante, nakita ko kung paano kanya tratuhin. Gusto ko siyang wasakin noon pa lang, pero sabi ng aking mga investigador, mas mabuting hayaan kitang matutong lumaban sa sarili mong mga paa. At nung tumama ka sa loto, nalaman kong yun na ang hudyat, na handa ka na. Napatawa ako ng mapait. Ibig sabihin ang swerte ko sa loto ay pinanood mo lang ang pagdurusa ko sa kamay ni Dante ay naging palabas lang para sa iyo. Hindi, Rosalie. Pinagsisisihan ko ang bawat segundong nahuli ako. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ng kamay ko. Kaya narito ako ngayon. Hindi lang para humingi ng tawad, kundi para ibigay ang katarungang dapat ay sa inyo ni Luz. Ang Monteverde Group, ang lahat ng ari-arian ko sa Europa at dito sa Pilipinas, ikaw ang tanging tagapagmana, Rosalie. Hindi na kayo kailangang matakot kay Dante, kay Vanessa o kahit kanino. Bago pa ako makasagot, nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital. Si Ate Mendoza ang sumagot para sa akin. Pagkatapos ng ilang sandali, humarap siya sa akin, seryoso ang muka. Sally, gising na si Dante, pero sabi ng doktor hindi na niya magagalaw ang kalahati ng kanyang katawan dahil sa tindi ng bugbog at internal bleeding. Paralisado na siya, Sally. Naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa puso ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa ironya ng buhay. Ang lalaking gustong kontrolin ng lahat ng mayroon ako ay hindi na ngayon maigalaw ang sarili niyang katawan. Gusto mo ba siyang makita, Rosalie? Tanong ni Leonardo. Kung gusto mo ako ang tatapos sa lahat ng ito. Maaari ko siyang ilipat sa isang facility kung saan hinding-hindi na siya makakaistorbo sa inyo. At si Corazon, sisiguraduhin kong hindi na siya makakalapit kay Mika. Tinitigan ko ang lolo ko. Salamat, Lolo, pero ako ang tatapos nito. Gusto ko makita ang kanyang mga mata sa huling pagkakataon. Bumalik kami sa ospital. Sa pagkakataong ito, kasama ko na si Leonardo at ang kanyang mga security personnel. Pagpasok namin sa room ni Dante, nakita ko si Corazon na natutulog sa tabi ng kama. Mukhang pagod na pagod. Nang mamulat ang mga mata ni Dante at makita niya ako, sinubukan niya magsalita pero ungol lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot nang makita niya ang matandang lalaking nasa likuran ko. Dante, tawag ko sa kanya. Narito ako para sabihing tapos na ang lahat.
Ang utang mo sa loan sharks, binayaran na ng aking abogado. Pero hindi ito libre. Lahat ng ari-arian mo, pati ang share mo sa kumpanya ni Vanessa na nakapangalan pa rin sa'yo, ay kinuha na namin bilang pambayad. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Gusto niyang magmura, gusto niyang sumigaw, pero ang kanyang katawan ay hindi sumusunod sa kanya. At heto pa pagpapatuloy ko habang inilalapag ang divorce paper sa ibabaw ng kanyang kama. Pinirmahan ko na ito. Simula ngayon, wala ka ng asawa, wala ka ng anak, at wala ka ng pera. Si Mama Corazon, binilhan ko siya ng maliit na bahay sa probinsya niya, malayo rito. Doon kayo magsasama habang inaalagaan mo ang sarili mong karma. Sally, nauutal na sabi ni Dante ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Huwag mong tawagin ang pangalan ko, malamig kong sabi. Ang pangalang yan ay para lang sa mga taong marunong rumespeto. 12 taon kitang minahal, Dante. 12 taon kitang pinagsilbihan kahit ginagawa mo akong basahan. Ngayon tingnan mo ang sarili mo. Yung babaeng ipinalit mo sa akin nakakulong na. At yung asawang minaliit mo, siya na ngayon ang may-ari ng lahat ng pangarap na hinding-hindi mo maabot. Humarap ako kay Corazon, nagising na at umiiyak. Mama, alagaan niyo ang anak niyo. Yan ang huling utang na loob ko sa inyo dahil kahit papaano naging bahagi kayo ng buhay ko. Pero wag na kayong magtatangkang lumapit kay Mika. Dahil sa oras na gawin niyo yon, hindi lang si Sally ang kahaharapin niyo, kundi ang buong pamilya Monteverde. Lumabas ako ng kwarto nang hindi lumilingon. Ramdam ko ang bigat ng 12 taon na dahan-dahang nawawala sa aking mga balikat. Rosalie, tawag ni Leonardo habang naglalakad kami sa hallway. Handa ka na bang umuwi sa tunay mong tahanan? Tumingin ako sa labas ng ospital. Doon nakita ko si Mika na naglalaro sa garden kasama ang mga guards. Ang sikat ng araw ay tila ba nagbibigay ng bagong pag-asa. Uuwi na tayo, Lolo, sabi ko ng may ngiti. Pero bago ang lahat, may isang lugar muna kaming kailangang puntahan ni Mika. 2 taon na ang lumipas mula nang huli kong makita ang sarili ko sa salamin ng maliit na banyo sa Pasig Pagod at puno ng pasa. Ngayon, habang nakatayo ako sa balkona, ang bahay ko sa Antipolo, ang tanging nakikita ko ay isang babaeng payapa. Ang suot kong puting suit ay sumasalamin sa bagong simula na itinayo ko mula sa abo ng aking nakaraan. Ang malawak na garden na punong-puno ng mga puting rosas ang paborito ni nanay, ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng bawat ulan, palaging may pagsikat ng araw. Mula sa malayo na tanaw kong isang itim na sasakyan na huminto sa tapat ng gate. Isang lalaking nakaupo sa wheelchair ang dahan-dahang ibinababa ng isang caregiver. Si Dante. Isag-anino na lang siya ng lalaking dati ay kinatatakutan ko. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang, ngayon ay nakatitig lang sa malayo tila ba naghahanap ng kapatawar, ang alam niyang hindi na niya kailanman makukuha. Pinapayagan ko siyang makita si Mika minsan sa isang buwan, sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil ayaw kong lumaki ang anak ko na may dalang pot sa kanyang puso. Ang pagpatawad ko ay hindi para sa kanya kundi para sa sarili kong katahimikan. Si Vanessa, balita ko, ay nabulok na siya sa loob ng kulungan matapos madagdagan ang kanyang mga kaso dahil sa mga ilegal na transaksyon sa warehouse sa Valenzuela. At si Joel, ang kapatid ko, ay dahan-dahan nang bumabawi. Hindi ko siya binigyan ng pera pero binigyan ko siya ng trabaho sa foundation na itinayo ko para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Doon natutunan niyang ang tunay na halaga ng tao ay wala sa sugal, kundi sa pagsisikap. "Mommy, Lolo is here!" Ang masayang sigaw ni Mika ang bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Nakita ko si Leonardo, ang aking lolo, na naglalakad papasok ng gate. Sa kabila ng kanyang edad, mas naging masigla siya simula nang mahanap kami. Siya ang naging sandigan ko sa pagpapatakbo ng Monteverde Group, pero higit sa lahat, siya ang naging lolo na hinding-hindi ko akalaing magkakaroon ako. Tumingala ako sa langit at nangumiti. Maraming nagsasabi na swerte ako dahil nanalo ako sa loto, na ang 300 million pesos ang nagligtas sa akin. Pero alam ko ang totoo. Ang pera ay papel lang. Ang tunay na premyo ay ang lakas ng loob na tumayo nung akala ko ay wala na akong pag-asa. Ang tunay na jackpot ay ang makita ang anak ko na lumalaking masaya,
malaya at may danggal. Hindi ko na kailangan ng mga numero para malaman ang halaga ko. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, natutunan ko na ang pinakamayamang tao sa mundo ay hindi ang may pinakamaraming pera, kundi ang may pinakamalinis na puso at pinakapayapang isipan. Nakita niyo ba ang transformation ni Sally mula sa isang clerk na tila walang boses hanggang sa maging isang reyna ng sarili niyang buhay? Ang kwento ni Sally ay hindi lang tungkol sa swerte sa loto, kundi tungkol sa swerte ng isang pusong marunong lumaban at marunong bumitaw sa mga taong nagpapabigat dito. Mga mahal kong tagapakinig nawa, yung paglalakbay na ito ni Sally ay nagsilbing inspirasyon sa inyo. Minsan, ang tadhana ay nagbibigay sa atin ng mga pagsubok na akala natin ay tatapos sa atin. Pero yun pala ay paghahanda lamang para sa mas malaking biyaya. Naalala niyo ba ang eksena sa ICU? Doon ko naramdaman na ang tunay na katarungan ay hindi lading nakukuha sa paghihiganti, kundi sa pagpapakita na mas mabuti kang tao kaysa sa mga nanakit sa'yo. Ang kwentong ito ay para sa bawat ina, bawat asawa at bawat babaeng nakakaramdam na sila ay nag-iisa. Tandaan niyo, hindi kailanman natutulog ang Diyos. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Sally, papatawarin niyo rin ba si Dante at Corazon pagkatapos ng lahat? O itutuloy niyo ang inyong buhay nang hindi na sila kailanman sinisilip? Saan man kayo naroroon na yon sa gitna ng traffic sa EDSA, nagluluto sa kusina, o nagpapahinga sa ibang bansa, sana ibaon niyo ang aral na ang bawat isa sa atin ay may sariling jackpot na naghihintay. Kailangan lang nating magkaroon ng lakas ng loob na tayaan ang ating sariling kakayahan. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-comment ang inyong salubin. Dito sa ating munting tahanan laging may nakikinig sa inyong kwento.